Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kapiling ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang lahat ng nabubuhay at nananahan dito, at nilikha niya ang tao. Subalit, hindi naglaon ay naging sakil, ganit at makasalanan sila. Nararapat silang patayin at tipulin. Ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang kabayaran sa mga kasalanan. Ang kapanganakan ng sanggol na tagapagligtas ay ipinahayag sa pamamagitan ng bibig ng mga propeta. Daan-daang taon bago pa man ang kaganapan nito. Isang araw, isang anghel, pangalan ay Gabriel, sinugo ng Diyos sa isang birhen. Maria, Maria, puspos ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo at pinagpala ka. Ika'y maglilihit, manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Paano ito magaganap, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria at tinugon siya. Ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo at lulukuban ka ng kataas-taasan. Alam mo bang si Isabel, ang pinsan mong matanda na, baog di maaring magkaanak pa siya. 6 na buwan na ang sanggol sa sinapupunan niya, lahat ay magaganap pag Diyos ang nagtakda. Ika'y maglilihim, manganganak ng isang lalaki na tatawagin mo Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Narito ang lingkod ng Panginoong Diyos, mangyari ang wika mo at ang kaniyang loob. Makikita si Isabel na abala, pagkasman ang katandaan, ay mababanaan pa rin ang nangingibabaw na kasiyahan sa kanyang buhay, habang hawak ang kanyang tiyan. Ito ay 6 na buwan ng kanyang pagdadalang taon. Tumayo
pagpapala ang ginawa sa iyo ng Panginoon? Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Maria, nang marinig ko iyong tinig, nagagalaw sa tuwa ang sanggol na aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat nananalig ka na magaganap sa iyo ang tinura ng anghel. Napakasin mo ko, Isabel! Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa pagtulong ni Jose ay may isang demonyo na bumubulong at nambubuyo sa kanya, na isuplong si Maria sa matatanda ng bayan. Aha! Buntis si Maria. Jose, nagdadalang tao siya. Nagtataksil siya sa iyo. Ang tao'y nakalang tapat at mabuti ay hindi pala. Kailangan ito malaman ng matatanda ng bayan, ng mga Pariseo, at ng lahat ng tao. Kailangan pagbayaran niya ang kanyang kataksilan. Kailangan mamatay! Sa kabila ng pagtatanim ng pagdududa sa puso ni Jose, ay isa lamang ang alam niya. Kailangan niya protektahan si Maria, kung kaya't naisipan niyang iwanan ito ng tahimik, upang siya ang sisihin ng mga tao at hindi si Maria. Ngunit isang tinig ang nagpapayapa sa kanyang naguguluhan ng isipan. Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Hindi siya nagtaksil sa iyo, kundi isang pagpapala ang nangyari sa kanya. Ang batang nasa sinapupunan ay lalang ng Espiritu Santo. Ang batang ito ay ang Mesiyas, ang matagal nang hinihintay na tagapagligtas. Jose, gumising ka. Si Maria! Kailangan ako ni Maria! Hindi siya nagtaksil sa akin, bagkus ay pinagpala siya. Kailangan ako ni Maria! Tinuungan ni Jose si Maria. Buo na ang kanyang loob na siya ang magpuprotekta dito, ayon sa misyon na sinabi sa kanya ng anghel sa kanyang panaginip. Mapapansin ni Maria ang pagdating ni Jose. Maria! Jose! Huwag mong naising lisanin kita. Wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalik at sa paglalakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo. Yayakapin ang landasin at bayan mo. Ikaw at ako'y magkasamang ganap, ipahinto
sa malayo kami naglakbay. Saan ba ang tungo? Saan himlay? Humahaba ang daan, lumalalim ang gabi. Saan nga ba? Hindi pwede! Alis! Alis! Ano po ba kami magtuloy dito? Walang gugusin! Alis! Alis! Walang matuluyan. Wala po kami ba? Nagawin na rin ito sa akin. Opo, pwede po kayo